Sa mga araw na lumipas, hindi ko maiwasang magmuni-muni sa mga nangyari sa pagitan namin ni Vince. Ang kanyang halik ay tila isang sumpa na hindi ko matakasan. Pakiramdam ko'y ako'y isang tauhan sa isang palabas na hindi ko alam ang ending. Hindi ko rin makalimutan ang mga mata ni Vito kung paanong sa bawat pagkakataon na kami magkasama, tila ba may sinasabi ang kanyang tingin na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Isang gabi, habang ako'y naglalakad pa uwi mula sa trabaho, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Vince. Kailangan nating mag-usap, sabi ng kanyang text. Agad akong kinabahan. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit naramdaman kong ito'y hindi simpleng usapan lamang. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Vince sa aming sala, tila balisa sa kanyang upuan. "Troy, may dapat kang malaman," bungad niya. Napatingin ako sa kanya, nakikiramdam sa kung anuman ang kanyang sasabihin. "May itinago ako sa iyo, at oras na para malaman mo ang totoo." Hindi ko alam kung ano ang aasahan, ngunit handa na akong marinig ang kanyang saloobin. "Si Vito?" Panimula niya. "Siya ang unang nagmahal sa iyo. Matagal na niyang itinago ang nararamdaman niya. At nang malaman kong ikaw ay mahalaga rin sa akin, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya." Gulat ako sa narinig. Ang pagkakaalam ko'y matalik lamang na magkaibigan, sina Vince at Vito. Ngunit hindi ko inasahan na sa likod ng kanilang mga ngiti ay may nakatagong tensyon. "Ngunit bakit ngayon mo lang sinabi sa akin?" tanong ko, puno ng pag-aalinlangan at pagkagulat. "Dahil takot akong mawala ka, Troy," sagot niya, puno ng emosyon. "Ayokong masaktan si Vito, pero ayokong itago ang nararamdaman ko para sa iyo. Ngayon, nasa iyo ang pasya." Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Ang dalawang taong mahalaga sa akin ay parehong naglalaban para sa aking atensyon. At nararamdaman ko ang bigat ng kanilang mga damdamin. Tumayo ako at nagtungo sa bintana, nagmamasid sa mga bituin na tila ba may sinasabi sa akin. "Hindi ko alam, Vince," sabi ko, pilit na iniiwasan ang kanyang mga mata. Kailangan kong mag-isip, paano ko haharapin si Vito ngayon? Sa sumunod na araw, nagpasya akong kausapin si Vito. Alam kong hindi ito magiging madali, ngunit kailangan kong malaman ang kanyang panig. Nagkita kami sa isang parke, kung saan madalas kaming maglaro noong mga bata pa kami. "Troy," bungad ni Vito, tila alam na niya ang dahilan ng aming pagkikita. "Alam kong alam mo na ang lahat." "Oo, Vito," sagot ko, pilit na itinatago ang kaba. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" "Dahil hindi madaling sabihin, Troy," sabi niya, puno ng hinanakit. "Mahal kita, pero mahalaga rin si Vince sa akin. Ayokong masira ang aming samahan. Ayokong maging dahilan ng hidwaan." Tahimik kaming naglakad sa gilid ng lawa. Bawat hakbang ay tila may bigat na hindi maipaliwanag. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko," sabi ko. Bumibigat ang pakiramdam. "Ayokong masaktan kayong dalawa." "Alam ko," sagot ni Vito, hinawakan ang aking kamay. "Ngunit kailangan mong pumili, Troy. Kung sino ang pipiliin mo, magiging masaya ako para sa iyo." Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na hindi ko kayang pumili. Parehong mahalaga sina Vince at Vito sa akin. At ang pagpili sa isa ay parang pagtalikod sa isa. Habang nagmumuni-muni, bigla kong naalala ang isang bagay na sinabi ni Vince. Isang bagay na tila nawawala sa konteksto. "Vito, may babanggitin ako sa iyo," sabi ko, puno ng kaba at pag-aalinlangan. Sinabi ni Vince na may dapat pa akong malaman. Napatingin siya sa akin, tila ba may alam na hindi pa niya sinasabi? May lihim pa ba na hindi ko alam? Tanong ko, puno ng pag-asa at pangamba. Napabuntong hininga si Vito. "Troy, may itinatago rin ako," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Bago pa man siya makapagsalita,
Isang malakas na tunog mula sa malayo ang pumukaw sa amin. Tumingin kami sa direksyon ng ingay at nagulat sa aming nakita. Isang sasakyan ang bumangga sa poste ng kuryente malapit sa aming kinatatayuan. Agad kaming tumakbo papunta sa aksidente. Ang aming mga puso ay nag-uumapaw sa kaba at takot. Sa loob ng sasakyan, nakita namin ang isang pamilyar na mukha, duguan at walang mali. Si Vince. Napaluhod ako sa gilid ng sasakyan. Pilit na tinatanggal ang mga bubog mula sa kanyang mukha. "Vince!" Sigaw ko, nanginginig sa takot. "Huwag kang bibitaw!" Habang hinihintay namin ang ambulansya, napagtanto ko na ang lihim na daladala ko ay wala sa kalingkingan ng pang-anib na kinakaharap ng taong mahalaga sa akin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong may mas malalim pang kwento na hindi pa nabubunyag. At sa mga sandaling iyon, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang lihim na itinago ni Vito? Sa paglipas ng mga araw, tila ba isang sumpa ang lihim na iyon na patuloy na bumabagabag sa akin. Ako si Troy at sa bawat gabi, tila nagiging mabigat ang aking dibdib sa pag-iisip ng komplikadong sitwasyon na kinasadlakan ko. Kami 3 tao sa isang kwento ng pag-ibig at pagtataksil. Sa isang banda, naroon si Vince, ang kanyang mainit na mga mata, na laging puno ng pangunawa at pagmamahal. Sa kabila, si Vito, palaging nakangiti, puno ng mga pangarap at ambisyon. Ngunit, paano ko nga ba haharapin ang katotohanan na sabay kong minamahal ang magkapatid? Isang gabi, habang nag-iisa akong naglalakad sa tabing dagat, sinubukan kong timbangin ang lahat. Ang alon ay tila sumasalamin sa magulo kong kalooban. Parang nag-uusap ang dagat at kalangitan sa isang lihim na hindi ko maarok. Nais kong magdesisyon, ngunit paano mo nga ba pipiliin ang isa kung dalawa ang umuukit sa puso mo ng pantay na lalim? Dumating ang isang Sabado ng gabi na nag-imbita si Vince sa kanyang apartment para maghapunan. Habang hinahain niya ang aming pagkain, nag-umpisa siyang magsalita tungkol sa kanyang mga plano para sa aming dalawa. Napansin ko ang kanyang mga mata, puno ng pag-asa at saya. Naramdaman kong tila may umikot na kutsilyo sa aking puso. Paano kung malaman niya ang tungkol sa amin ni Vito? Sa gitna ng saya, may kirot na bumabalot sa akin. Matapos ang hapunan, nagpasya kaming maglakad-lakad. Habang naglalakad kami sa ilalim ng mga bituin, bigla na lamang nahulog ang loob ko at naisip kong ito na ang tamang panahon para sabihin kay Vince ang katotohanan. Ngunit bago ko pa man mabuksan ang aking bibig, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Vito ang tumatawag. "Troy, kailangan nating mag-usap." Wika ni Vito sa kabilang linya. May kakaibang tono sa kanyang boses, isang bagay na hindi ko pa narinig noon. Pagkatapos ng tawag, nagpaalam si Vince at sinabing kailangan niyang umalis. Naiwan akong mag-isa, naguguluhan, at hindi alam ang susunod na gagawin. Kinabukasan, nagpasya akong pumunta sa bahay ni na Vince at Vito. Kailangan ko na itong tapusin. Ngunit pagdating ko doon, isang kakaibang aura ang bumalot sa kapaligiran. Tahimik ang bahay, tila walang tao. Ngunit nang pumasok ako sa sala, nakita ko sina Vince at Vito, magkatabi at tila may pinagtatalunan. "Troy, sakto ang dating mo?" ani Vince. Ngunit sa kanyang mga mata ay may luha. Nalaman ko na ang lahat. Nabigla ako at hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sinubukan kong magpaliwanag. Ngunit pinigilan ako ni Vito. "Hindi na kailangan, Troy. Alam na namin." Sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng kasinungalingan at pagtataksil. Ang 2 taong mahal ko, ngayoy nagkaharap at nagkaalaman. Ngunit bago pa man ako makapagpaliwanag, may inabot si Vito na isang sulat kay Vince. Tumanggap ito ng may kaba, binuksan at binasa. Habang binabasa ni Vince ang liham,
Tila may bumubulong sa akin na ito na ang katapusan ng lahat. Ngunit sa halip, isang bagay ang bumaligtad sa sitwasyon. Biglang ngumiti si Vince, isang ngiting puno ng pangunawa at pagtanggap. Troy, alam kong mahirap ito para sa'yo, pero kailangan mong malaman na may isa pang lihim. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, naguguluhan. Ang lihim na ito ay hindi tungkol sa'yo, sagot ni Vince, kundi tungkol sa amin ni Vito. Matagal na naming alam na may nararamdaman ka para sa amin at matagal na rin naming pinag-usapan ang sitwasyon na maaaring mangyari. Nagulat ako sa aking narinig. Ang dalawang kapatid pala ay may lihim ding tinatago sa akin. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, nagpatuloy si Vito. Troy, mahal ka namin pareho at handa kaming mag-adjust para sa iyong kaligayahan. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung paano ako tutugon. Ang sitwasyon ay mas komplikado pa kaysa sa inaakala ko. Naroon ako sa pagitan ng dalawang taong mahal ko at ang kanilang pagmamahal ay higit pa sa kaya kong ipaliwanag. Pero ang tanong, paano ko nga ba haharapin ang ganitong kalagayan? Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, may kumatok sa pinto. Isang estranghero may dalang sobre. Ito'y para kay Troy, sabi ng estranghero. Kinuha ko ang sobre at binuksan ito. Habang binabasa ko ang nakasulat, bigla akong nanginig sa aking nabasa. May isang lihim na hindi ko inaasahan, isang lihim na maaaring magbago ng lahat. At sa pagkakataong iyon, alam kong hindi na basta-basta ang mga susunod na hakbang na aking gagawin. Ang araw na ito ay tila ba isang pangkaraniwang araw lamang. Naglalakad ako sa pamilyar na kalsada patungo sa bahay nila, Vince at Vito. Ang hangin ay malamig at ang langit ay nagbabadya ng ulan. Naramdaman ko ang bigat ng mga pangyayari sa balikat ko habang patuloy akong naglalakad. Ang lihim na matagal ko nang itinatago ay tila isang bomba na anumang oras ay maaaring sumabog. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni Vince. Ang nangiti niya ay palaging nagdadala ng kakaibang init sa puso ko. Siya ang nakababata sa magkapatid at siya rin ang hindi ko inaasahang magiging malapit sa akin. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, alam kong may mga bagay na hindi ko pa rin kayang ipagtapat sa kanya. Troy, halika na, may niluto si Vito na espesyal. Aya niya habang hinihila ako, papasok sa bahay. Napatingin ako sa paligid. Ang bahay nila ay puno ng mga alaala, mga larawan sa pader, mga kagamitan sa sala, at ang hindi matatawarang samahan ng magkapatid. Habang kumakain kami, ramdam ko ang tensyon sa paligid. Si Vito, ang mas nakatatanda, ay tila ba may nais sabihin. Sa bawat himay ng pagkain niya, palihim siyang sumusulyap sa akin, na para bang sinusuri ang lahat ng kilos ko. Sa halos 3 taon naming pagkakaibigan, ngayon ko lang siya nakitang ganito. Troy, basag ni Vito, sa katahimikan, may kailangan tayong pag-usapan. Napatigil si Vince sa pagkain at nag-angat ng tingin. Ako na may napatitig kay Vito, naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Ang tinig niya ay puno ng seryosong himig na hindi ko pa narinig dati. May nalaman ako, patuloy niya, at sa tingin ko, dapat nang ilabas ito. Ang puso ko'y biglang bumilis. Sa likod ng isip ko, pilit kong iniisip kung ano ang maaring nalaman ni Vito. Napatingin ako kay Vince, ngunit kita sa mukha niya ang kalituhan. Tungkol saan ba ito, kuya? Tanong ni Vince, halatang nag-aalala. Vince? Troy? Simula ni Vito. Nalaman ko na ang totoo tungkol sa inyo ni Troy. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Sa ilang segundo, hindi ako makagalaw. Ang lihim na matagal ko nang itinatago, ang relasyong pilit naming itinatago ni Vince, ay isa na ngayong bukas na libro sa harapan ng nakatatanda niyang kapatid. Troy, sa simula pa lang ay may kutob na ako, sabi ni Vito, nakatingin sa akin ng diretso sa mga mata.
Pero hindi ko lang inaasahan na tama ang hinala ko. Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag. Ang naririnig kong tibok ng puso ko ay tila ba isang tambol na nagmamarka ng oras, nagpapalapit sa oras ng paghatol. Troy Vince, sabi ni Vito. Hindi ako galit, pero sana'y sinabi niyo sa akin. Si Vince ay tahimik lang na nakatingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng emosyon, ng kaba, ng takot. Alam kong hindi niya rin inaasahan ang ganitong pagbubunyag. Kuya, kami ni Troy? Mahal namin ang isa't isa. Ang tanging sagot ni Vince, puno ng tapang, pero halata ang halong takot. Ngunit bago pa man namin mapag-usapan pa ito, nang mas malalim, biglang nagring ang telepono. Nagdulot ito ng saglit na katahimikan, ngunit puno ng tensyon. Si Vito ang sumagot at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha habang nakikinig. Sige, pupunta kami agad, sabi ni Vito bago ibaba ang telepono. Kailangan nating pumunta sa ospital, si Mama. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Tumayo kami ni Vince at sa kabila ng bigat ng sitwasyon, ang isip ko'y puno ng pag-aalala para sa ina ng magkapatid na itinuring ko na ring pangalawang pamilya. Habang papunta kami sa ospital, walang imik na nakatingin si Vince sa labas ng bintana ng kotse. Gusto ko siyang hawakan, iparamdam na nandito ako para sa kanya. Ngunit sa harap ni Vito, na kasalukuyang nagmamaneho, pinili kong manatiling tahimik. Pagdating sa ospital, agad kaming sinalubong ng doktor. Kailangan niyo na siyang makita, sabi niya. Habang papasok kami sa silid, ramdam ko ang kaba ni Vince at Vito. Pagbukas ng pinto, nandoon ang kanilang ina, mahina, ngunit nakangiti. Mga anak, sambit niya, may dapat kayong malaman. Ang mga mata niya ay dumako sa akin. At sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang lihim na dala-dala ko ay hindi lamang tungkol sa akin at kay Vince. May mas malaki pa palang lihim na matagal nang nakatago. Isang lihim na maaaring magbago sa aming lahat. May dapat kayong malaman tungkol sa inyong ama, sabi ng kanilang ina. At ang mga salitang iyon ay parang dagok sa akin. Sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng isang katotohanan na hindi ko pa rin handang harapin. At sa saglit na iyon, alam kong ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lamang. Bilang isang taong laging nag-iingat sa mga nararamdaman, hindi naging madali sa akin ang mga pangyayaring ito. Minsan, pakiramdam ko, parang isang pelikula ang buhay ko, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko gusto ang takbo ng kwento. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang bigat ng lahat ng ginagawa ko at mga desisyong kailangan kong gawin. Ngayong nandito ako sa harap ni Vince at Vito, dalawang taong pinakamalapit sa akin, tila ba nagiging mas komplikado ang lahat. Si Vince, na may matipunong pangangatawan at mapanuring mga mata, ay palaging naging haligi ko sa bawat pagsubok. Malapit kami sa isa't isa mula pa noong bata kami. Si Vito naman, na may mas malambing na disposisyon, ay palaging siyang nagdadala ng liwanag sa aming pamilya. Ngunit ngayon, sa pagharap ko sa kanila, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Troy, mukhang may gusto kang sabihin. Pauna ni Vince, habang nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at determinasyon. Oo, tama ka. Sagot ko na may kaba sa dibdib. May bagay akong kailangan ninyong malaman. Napatingin si Vito sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pagtataka. Ano yon, Troy? May problema ba? Huminga ako ng malalim, tinatangkang pag-isipan ng tamang salita. Matagal ko na itong tinatago. At ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa inyo. Umupo si Vince sa tabi ko, habang si Vito ay tumayo sa kabilang dulo ng silid, tila hindi mapakali. Alam mo naman na nandito kami para sa'yo, ano man ang mangyari, sabi ni Vince.
Naramdaman kong dumadaloy ang luha sa aking mga mata. Alam kong may karapatan kayong malaman ang totoo. Ang totoo na dapat ko nang inamin noon pa. Nagkatitigan ang magkapatid. Tila nagtatanong sa isa't isa. Ano ang totoo, Troy? Tanong ni Vito. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Vince, Vito? Napatigil ako. Tila ba may humarang sa lalamunan ko. Ako ay may relasyon kay Vince. Nagulat si Vito sa aking sinabi at bumaling siya kay Vince. Vince, totoo ba ito? Tumango si Vince. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Oo, Vito, totoo ang sinasabi ni Troy? Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon, parang biglang bumagal ang oras. At ang ingay sa paligid ay unti-unting nawala. Ang sakit ng pagtataksil at ang bigat ng katotohanan ay tila ba umupo sa akin. Pinipigilan akong huminga. Vito, I'm sorry. Bulong ko, hindi makatingin ng direkta sa kanya. Hindi ko ginusto na mangyari ito. Vince, paano mo nagawa ito sa akin? Sigaw ni Vito, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkadismaya. Ikaw ang kapatid ko, paano mo ako tatratuhin ng ganito? Nagsalita si Vince, ang boses niya ay puno ng pighati. Hindi ko sinasadya, Vito. Mahal ko si Troy, pero mahal din kita bilang kapatid. Nalilito ako. Parang walang katapusan ng sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ko maayos ang gulong ito. Sa gitna ng kaguluhan ng aming damdamin, isang hindi inaasahang pagkatok ang nagpagising sa akin mula sa aking pag-iisip. Troy, boses ng isang pamilyar na tao mula sa likod ng pinto. Kailangan nating mag-usap. Pinuksan ko ang pinto at bumungad sa akin ang isang taong hindi ko inaasahan. Si Marco, ang dating kasintahan ni Vito. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon at sa kanyang mga mata ay may lihim na tila gustong ibunyag. Anong ginagawa mo rito, Marco? Tanong ni Vito, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. May bagay akong kailangan ninyong malaman, sabi ni Marco, papasok sa silid. Mayroon akong nalalaman tungkol sa inyong tatlo na magbabago sa lahat. Nagtitigan kaming apat. Ang hangin ay puno ng kapana-panabik na tensyon. Sa mga susunod na salita ni Marco, alam kong may isang bagay na magpapabago sa takbo ng aming buhay. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na putok ang narinig sa labas ng bahay na nagpatigil sa aming lahat. Nagkatinginan kami, puno ng takot at pag-aalala. Hindi ko alam kung anong panganib ang nag-aabang sa amin, ngunit sa pagkakataong iyon, alam ko na ang aming mga lihim at hidwaan ay pansamantalang kailangan naming isantabi. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang naging malinaw. Hindi pa ito ang katapusan ng aming kwento. Marami pang mangyayari, at ang mga lihim na unti-unti nang nabubunyag ay simula pa lamang ng mas malaking pagsubok na aming haharapin. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Nasa tapat ako ng lumang bahay na pinagtataguan ng maraming alaala, mabuti at masama. Ang bahay na ito ay naging saksi sa bawat pagtatalo, tawanan at lihim na itinago ng aming pamilya. Ngayong narito na ako, may kaba sa dibdib ko. Paano ba sisimulan ang pag-usisa sa lihim na matagal nang bumabagabag sa akin? Nagsimula ang lahat nang may marinig akong usapan sa pagitan ni Vince at Vito. Ang dalawang kapatid ko'y tila may itinatagong bagay na hindi ko dapat malaman. Minsan ko na silang nakitang nag-uusap ng pabulong, ngunit hindi ko pinansin yon. Hanggang sa may natuklasan akong hindi ko inaasahan. Nang maglakad ako papasok sa bahay, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Tumambad sa akin ang mga lumang larawan sa dingding, mga alaala ng kabataan naming tatlo. Sa isang iglap, bumalik sa akin ang mga alaala ng aming mga tawanan at biruan. Subalit, hindi ko maalis sa isip ko ang huling pag-uusap namin ni Vito bago siya umalis ng bahay.
May kakaiba sa kanyang mata noon. Tila ba may nais siyang iparating ngunit hindi niya magawa. Habang naglilibot sa bahay, napansin kong bukas ang kwarto ni Vince. Naging mausisa ako at pumasok sa loob. Ang mesa niya'y puno ng mga papel, tila mga tala ng kanyang trabaho. Ngunit isang papel ang pumukaw sa aking pansin. Nakasulat dito ang mga salitang, "Lihim ni Troy." Agad kong kinuha ang papel. Habang binabasa ko ito, unti-unting lumilinaw sa akin ang lahat. Ang lihim na ito'y hindi lamang tungkol sa akin, kundi pati na rin sa aming lahat. Ang lihim na pilit nilang itinatago ay tungkol sa aming ama. Ang ama namin ay may ibang anak sa labas. At ako yon. Hindi ko kaagad matanggap ang nalaman ko. Ang dalawang kapatid ko'y hindi ko tunay na kadugo. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. At nalaman kong matagal nang alam ni na Vince at Vito ang tungkol dito. Ngunit, bakit hindi nila sinabi sa akin? Bakit kailangan nilang itago ang ganitong klasing impormasyon? Ang pagkakaalam ko'y lagi kaming nagkakaroon ng bukas na komunikasyon. Ngunit, heto ako ngayon, nag-iisa. Pinubuo ang mga piraso ng puzzle na nagwasak sa aking pagkatao. Nang gabing iyon, nagpasya akong harapin ang dalawa. Tinext ko sina Vince at Vito para magkita kami sa bahay. Gusto kong malaman ang totoo mula sa kanila. Sa pagpasok nila sa bahay, kita ko ang pag-aalala sa kanilang mga mata. Alam ko na, bungad ko sa kanila. Alam ko na ang tungkol sa lihim natin. Tahimik lang silang pareho. Tila ba nag-aalala sa susunod kong sasabihin. Matagal ko nang nararamdaman na may itinatago kayo sa akin, patuloy ko. Ngunit hindi ko naisip na ito pala ang dahilan. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Si Vince ang unang nagsalita. Troy, hindi namin alam kung paano sasabihin sa'yo. Hindi rin namin inasahan na malalaman mo ito sa ganitong paraan. Natatakot kami, dagdag ni Vito. Natatakot kaming masira ang lahat ng pinagsamahan natin. Sa mga oras na yon, ang galit at sakit ay tila naglaho. Ang natitira na lang ay ang pag-intindi sa sitwasyong ito. Ang mga taong itinuring kong tunay na kapatid ay sa akin pa rin ang pinakamalapit na pamilya. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang magduda at magtanong, kung talagang mahalaga ako sa inyo, bakit kailangan pang itago ito? Tanong ko sa kanila. Sa takot? Sagot ni Vince. Takot na magbago ang lahat pagkatapos malaman mo. Ngunit bago pa man ako makasagot, may kumatok sa pinto. Hindi ko inaasahan ang pagdating ng taong iyon. Nang buksan ko ang pinto, bumungad sa akin ang isang lalaking hindi ko kilala. Ngunit sa kanyang mukha, may kakaibang pamilyaridad. Siya nga pala, sabi ni Vito habang tumuturo sa lalaki. Siya ang tunay nating ama. Napatigil ako. Ang lahat ng aking nalalaman ay tila naglaho. Ang lahat ng aking iniisa-isa sa isip ay nagbago sa isang iglap. Ang lalaking ito ang tunay na dahilan ng lahat ng kaguluhan sa aking isipan. At ngayon, narito siya, sa harap ko. Dala ang mga sagot sa mga tanong na matagal ko nang nais malaman. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang mag-isip. Ano ang susunod? Ano ang mangyayari sa amin pagkatapos nito? At sa pagpasok ng lalaking iyon sa aming buhay, ano pa kaya ang mga lihim na mabubunyag? Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko pa rin lubos maisip kung paano nauwi sa ganito ang lahat. Ako si Troy, at sa kabila ng aking mga piniling desisyon, napasok ako sa komplikadong ugnayan ng magkapatid na sina Vince at Vito. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang sugat ng pagtataksil at lihim na tila walang katapusan. Nagsimula ang lahat nang makilala ko si Vince sa isang art exhibit na aking dinaluhan. Siya ay isang alagad ng sining na may kakaibang pananaw sa mundo. Agad kaming nagkapalagayan ng loob at hindi nagtagal ay naging magkasintahan. Ngunit sa likod ng kaniyang mapanlikhang imahinasyon,
May mga anino ng nakaraan na unti-unting bumabalot sa aming relasyon. Isang gabi, habang kami ni Vince ay nagkukwentuhan sa may veranda ng kaniyang apartment, dumating si Vito, ang kaniyang nakababatang kapatid. Agad akong nakaramdam ng kakaibang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Sa bawat sulyap at ngiti na ipinapakita ni Vito, tila may nakatagong mensaheng nais niyang iparating. Sa mga sumunod na linggo, si Vito ay naging isang pamilyar na presensya sa aming buhay. Madalas siyang bumisita at sa bawat pagkakataon, lagi siyang may dalang alak na tila nagpapalubag sa kaniyang damdamin. Nagkaroon kami ng pagkakataong makapag-usap ng masinsinan at doon ko nalaman ang tungkol sa kanilang lihim na hidwaan. Hindi ko alam na sa likod ng kanilang magiliw na pakikitungo sa isa't isa, may namumuong galit at inggit. Isang gabi, habang nag-iinuman kami ni Vito, hindi ko naiwasang itanong ang tunay na dahilan ng kanilang alitan. Nagdadalawang isip siya noong una, ngunit sa kalaunan ay bumigay din. Ibinunyag niya na si Vince ay may lihim na kinikimkim. Isang lihim na maaaring makasira hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa aming relasyon. Alam mo ba, Troy, na may bagay na hindi sinasabi si Vince sa'yo? Panimula ni Vito habang nakatitig sa baso ng alak na hawak. May kinalaman ito sa nakaraan namin. Sa pagkatao namin, napabuntong hininga ko. Anong ibig mong sabihin? May bagay na itinago sa atin ang mga magulang namin. Hindi kami tunay na magkapatid, sabi ni Vito, na may halong hinanakit at pagkalito. Ako ay ampun lamang. At sa tuwing nakikita ko si Vince, lagi kong nararamdaman na ako'y pangalawa lamang. Nagulat ako sa kaniyang sinabi. Hindi ko alam kung paano iyon tatanggapin. Isang bahagi sa akin ang naawa kay Vito. Ngunit may bahagi ring nagtatanong kung totoo ba ang lahat ng ito. Alam mo bang may lihim din si Vince na hindi mo pa nalalaman? Patuloy ni Vito. Isang lihim na maaaring makasira sa inyong dalawa. Hindi ko alam ang sasabihin. Sa kabila ng lahat ng ito, mahal ko si Vince. Ngunit ang mga revelasyon ni Vito ay pumukaw sa aking isipan. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng kaniyang pananahimik? Ano ang lihim na itinatago niya mula sa akin? Nang sumunod na araw, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kinausap ko si Vince at sinubukang alamin ng totoo. Ngunit sa halip na sagutin ang aking mga tanong, umiwas siya at iniwan akong naguguluhan. Sa mga araw na lumipas, unti-unting lumabo ang aming relasyon. Hindi ko alam kung paano ko muling pagkakatiwalaan si Vince. Ang bawat kilos niya, ang bawat salitang binibitawan, ay tila may kahulugan na hindi ko mawari. Sinasabi ng puso ko na may mali, ngunit parang hindi ko kayang harapin ang katotohanan. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, nakatanggap ako ng tawag mula kay Vito. Troy, kailangan mong pumunta dito. May kailangan kang malaman. Sabi niya, ang boses ay puno ng tensyon at pagmamadali. Pagdating ko sa kanilang bahay, sinalubong ako ni Vito. Handa ka na bang malaman ang totoo? Tanong niya habang inaabot sa akin ang isang lumang kahon na puno ng mga sulat at dokumento. Habang binubuksan ko ang kahon, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang maaring laman nito. Ang mga sulat ay mula sa kanilang ina. At ang mga dokumento ay tila mga birth certificate at adoption papers. Ngunit ang isang sulat ay nakakuha ng aking pansin. Isang liham na isinulat ni Vince para kay Vito. Habang binabasa ko ang liham, bumuhos ang emosyon sa aking dibdib. Sa huling bahagi ng liham, mayroong isang pahayag na nagbabago sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Vito, alam kong mahirap tanggapin. Ngunit kailangan mong malaman na hindi lamang ikaw ang ampon. Ako rin. Hindi ko alam kung paano pawiin ang pagkalito at sakit na nararamdaman ko. Sa kabila ng lahat ng ito,
Alam kong kailangan kong kausapin si Vince. Ngunit paano ko haharapin ang katotohanan kung ang lahat ng alam ko ay unti-unting naglalaho? Sa sandaling iyon, isang plano ang nabuo sa aking isipan. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan kahit na ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng lahat ng aking pinanghahawakan. At sa pagpasok ko sa kanilang bahay, isang hindi inaasahang pangyayari ang sumalubong sa akin. Si Vince, nakatayo sa harap ng pintuan. May mga luha sa kaniyang mga mata. Naghihintay ng paliwanag na maaaring magbago sa aming mga buhay. Sa mga nakaraang linggo, unti-unting bumabalot ang alingasngas sa pagitan naming tatlo. Ako, si Vince at si Vito. Ang dating masayang samahan ay tila nagiging masalimuot sa bawat paglipas ng araw. Hindi ko maiwasan ang pakiramdam na may isang bagay na nakatago sa ilalim ng aming mga usapan. Isang bagay na pilit naming iniiwasan, ngunit hindi maikakailang nararamdaman. Isang gabi, habang ako'y nakaupo sa aming lumang sofa at humihigop ng mainit na kape, biglang pumasok si Vince. Mukhang nababahala. Troy, kailangan nating mag-usap. Anya, ang kanyang tinig ay may halong kaba at determinasyon. Anong meron, Vince? Tanong ko, sinusubukang itago ang aking sariling kaba. Umupo siya sa tabi ko at huminga ng malalim. May kailangan akong ipagtapat sa iyo, sabi niya, at nagsimula siyang magkwento ng mga bagay na hindi ko inaasahan. Nagsimula ang lahat noong mga bata pa kami, ni Vito. Laging magkakasama, laging magkaagapay, ngunit may mga panahon pala na ako'y hindi kasama sa kanilang mundo, mga sandaling punong-puno ng lihim na ako lamang pala ang hindi nakakaalam. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, ang aking boses ay nangginginig sa kaba at pagtataka. Troy? Patuloy ni Vince. Matagal ko nang tinatago ito. May isang bagay na nangyari sa amin ni Vito. Isang bagay na hindi ko alam kung paano mo matatanggap. Ang pag-amin ni Vince ay parang isang malakas na dagok sa akin. Hindi ko inaasahan na ang mga lihim na itinago nila ni Vito ay may kinalaman sa akin. Naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga itinagong kasinungalingan. At ang alam kong katotohanan ay unti-unting naglalaho. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Tanong ko, puno ng hinanakit at pagkalito. Natakot ako. Sagot niya, natakot akong masira ang pagkakaibigan natin, ang pagkakapatid natin. Pero hindi ko na kaya, Troy. Kailangan mo nang malaman. Ang aking isipan ay naglalakbay sa iba't ibang alaala. Mga alaala ng aming pagkabata, mga pagtatalo, at mga pagtatawanan. Ngayon, lahat ng iyon ay tila may ibang kahulugan, may ibang kulay. Habang patuloy na nagkukwento si Vince, biglang pumasok si Vito sa sala. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha nang makita niya kami ni Vince na nag-uusap. Alam kong nararamdaman niya ang bigat ng pinag-uusapan namin. Vince, hindi mo pa rin pala nasasabi? Tanong ni Vito, halatang nagulat at nag-aalala. Hindi sumagot si Vince, bagkus ay tumingin lamang siya sa akin, puno ng pag-aalala at pag-asa na sana'y maunawaan ko siya. Anong hindi pa sinasabi, Vito? Tanong ko, puno ng pagdududa at pag-aasam na malaman ang katotohanan. Nagsalubong ang aming mga mata ni Vito at doon ko nakita ang lungkot at pagsisisi. Troy, mahalaga ka sa amin ni Vince, kaya kahit anong mangyari, sana maintindihan mo kami. May isang bahagi ng aking puso na nag-aalab sa galit, ngunit mas nangingibabaw ang aking pagkasabik, na malaman kung ano nga ba ang kanilang itinatago. Sa gitna ng aming katahimikan, iniabot ni Vince ang isang lumang litrato sa akin. Isang litrato na hindi ko pa kailanman nakita. Sa litrato, makikitang magkaakbay sina Vince at Vito, ngunit mas nakatawag pansin ang isang lalaki. Sa kanilang likuran na pamilyar ang mga mata. Ang mga mata na iyon ay hindi mo malilimutan.
Ito'y mga mata ni Papa. Bakit kasama si Papa sa litrato? Tanong ko, puno ng pagtataka. Vito ang sumagot. Troy, hindi namin alam kung paano sasabihin ito. Pero si Papa, hindi lang siya basta kaibigan ng pamilya namin. Siya ang tunay na ama namin ni Vince. Parang bomba ang sumabog sa loob ng aking dibdib. Ang mga salitang iyon ay tila mga palaso na tumama sa aking puso. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam kung paano ito tatanggapin. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko, halos pasigaw. Bakit hindi ko ito nalaman? Patawad, Troy, sagot ni Vince. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Gusto naming protektahan ka, hindi namin gustong masira ang pamilya natin. Pero ngayon, alam na namin na kailangan mong malaman. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nagring ang telepono. Tumayo si Vito upang sagutin ito. Habang kausap niya, ang nasa kabilang linya, nakita ko ang kanyang mga mata na lumalaki sa pagkabigla. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, tumingin siya sa amin. Nanginginig ang kanyang boses. Kailangan nating pumunta sa ospital, si Mama. Ang biglaang balita na iyon ang nagbukas ng bagong kabanata sa kwento ng aming buhay. Isang kabanata na puno ng mga hindi inaasahang pangyayari at mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Madilim ang gabi, ngunit mas madilim pa ang pakiramdam sa loob ng aking dibdib habang ako'y naglalakad sa bakuran ng lumang bahay ni na Vince at Vito. Ang mga alaala ng aming pagkakaibigan at ang mga masasayang araw na magkasama kami ay tila mga anino na ngayon ay naglalaro sa aking isipan. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at tawanan noon ay isang lihim na matagal ko nang ikinukubli. Naglakad ako papunta sa likod ng bahay kung saan naroroon ang isang maliit na kubo na madalas naming pinagpupulungan. Sa sulok na ito ng aming mundo, doon ko unang nakilala ang tunay na ako at dito rin nagsimula ang lahat ng gulo. Troy, tawag ni Vince mula sa dilim habang papalapit siya sa akin. Nandito ka na pala. Oo, Vince, sagot ko habang pilit na pinapakalma ang pintig ng aking puso. Kailangan na nating ayusin ito. Pumasok kami sa kubo at naroon si Vito, nakaupo at tila may iniisip ng malalim. Ang mga mata niya ay parang naglalagablab sa galit. Isang galit na hindi ko naisip na mararamdaman ko mula sa isang taong itinuring kong kapatid. Akala mo ba, Troy, hindi namin malalaman? Tanong ni Vito, puno ng hinanakit ang kanyang boses. Ang aking lalamunan ay tila natuyo, ngunit kailangan kong harapin ang katotohanan. Vito, hindi ko sinasadya. Hindi ko ginustong masaktan kayo. Pero ginawa mo pa rin, singit ni Vince. Halatang pinipigilan ang kanyang emosyon. Bakit, Troy? Bakit si Vince pa? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong na iyon. Paano ko nga ba ipapaliwanag ang isang bagay na hindi ko rin lubos na maunawaan? Ang pag-ibig ay isang misteryo, isang lihim na minsang nagkukubli sa mga lugar na hindi dapat. Vince. Vito, hindi ko ginustong mahalin siya. Sabi ko, halos pabulong. Pero nangyari at hindi ko na mababago pa ang nararamdaman ko. Kitang-kita ko ang sakit sa mga mata ni Vito habang nakatingin siya sa akin. Ikaw pa man din ang pinagkakatiwalaan ko, Troy. Ikaw ang sinandalan ko sa lahat ng oras. Tapos, ipagpapalit mo lang pala ang lahat para sa kapatid ko? Isang katahimikan ang bumalot sa amin. Ang bigat ng katotohanan ay dumadagundong sa aking dibdib. Ngunit alam kong hindi ito ang sandaling dapat kong talikuran. Alam kong wala akong karapatang hilingin ito, sabi ko. Pero sana, maintindihan niyo na hindi ko sinadyang magkagusto kay Vince. Habang nag-uusap kami, biglang bumukas ang pinto ng kubo. Isang malamig na simoy ng hangin ang pumasok, kasabay ng isang figura na hindi ko inasahang makikita. Nandito na pala kayong lahat,
sabi ni Rina, ang nakababatang kapatid ni na Vince at Vito. Rina? Nagtatakang tanong ni Vince. Bakit ka nandito? Lumapit si Rina sa amin. May daladalang envelope na tila puno ng mga dokumento. May kailangan kayong malaman, sabi niya, habang inilalapag ang envelope sa lamesa. Isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Kinuha ni Vito ang envelope at binuksan ito. Sa loob ay may mga larawan at papeles na hindi ko maaninag ng maayos mula sa aking kinatatayuan. Ngunit ang reaksyon ni Vito at Vince ay sapat na para malaman kung may malaking revelasyon itong dala. Hindi ito maari. Pulalas ni Vince habang tinitingnan ang mga dokumento. Paano ito nangyari? Matagal ko nang alam ito, sabi ni Rina, may halong lungkot sa kanyang boses. Ngayon ko lang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa inyo. Ang mga mata ni Vito ay puno ng pagtataka at pagdududa. Ano ang ibig sabihin nito, Rina? May mga bagay na hindi ninyo alam tungkol sa ating pamilya, sagot ni Rina. At ang lihim na ito ang dahilan kung bakit nagkagulo-gulo ang lahat. Sa puntong iyon, naramdaman kong tila bumagal ang oras. Ang mga tanong na bumabagabag sa akin ay tila nagkaroon ng bagong hugis. Ano ang lihim na ito? Paano ito makakaapekto sa amin? At ano ang magiging kahulugan nito sa aking relasyon kina Vince at Vito? Hindi ko alam ang magiging kasagutan, ngunit isa lang ang sigurado ako. Ang gabing ito ay hindi magiging katulad ng dati. Ang huling sinabi ni Rina ay nag-iwan ng isang malaking tanong na gusto kong malaman ang kasagutan. Hindi pa ito ang katapusan, sabi niya, puno ng determinasyon. Ito pa lang ang simula. At sa mga salitang iyon, alam kong ang aming mundo ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Sa wakas, narating ko na ang bahay ni na Vince at Vito. Ang init ng araw ay tila mas mainit pa sa normal, at ang hangin tila may dalang bigat ng mga lihim na ilang linggo ko nang pinapasan. Habang naglalakad ako, papasok sa kanilang bakuran, hindi ko maiwasang isipin kung paano mababago ang lahat sa araw na ito. Nasa likod ng isip ko ang mga alaala ng kahapong puno ng saya. Ngunit ngayon, ang bawat hakbang ay tila papalapit sa isang hindi maiiwasang bangin. Pagdating ko sa pinto, si Vince ang nagbukas nito. Ang kanyang nangiti ay tila pilit at hindi ko maiwasang mapansin ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Troy, buti nakarating ka, sabi niya habang tinanggap ako sa loob. May kakaibang katahimikan sa bahay, isang uri ng katahimikan na alam mong puno ng mga hindi nasasabi. Nasaan si Vito? Tanong ko, sinusubukang itago ang aking kaba. Alam kong ang pag-uusap na ito ay hindi magiging madali. Andyan lang siya sa sala, sagot ni Vince. Sabay turo papunta sa direksyon ng sala. Gusto ka na rin niyang makausap. Pumasok ako sa sala at nakita kong naroon si Vito, nakaupo sa sofa, may hawak na tasa ng kape. Nakatingin siya sa akin nang may halong pagtataka at pag-aalala. Troy, ano bang nangyayari? May sinabi si Vince na may mahalaga kang sasabihin. Umupo ako sa tapat nila. Ang pakiramdam ko ay tila ako'y nasa gitna ng isang courtroom. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. May isang bagay na kailangan kong aminin sa inyong dalawa. Isang bagay na matagal ko nang tinatago. Nagkatinginan sina Vince at Vito at sa sandaling iyon, alam kong naramdaman nila ang bigat ng aking mga salita. Ano yon, Troy? Tanong ni Vito. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Vince, Vito, alam kong mahirap itong marinig, pero mahalaga ito. Matagal ko na kayong kilala. At sa tagal ng panahon na iyon, nagkaroon ako ng damdamin para sa isa sa inyo. Tumingin ako kay Vince at nakita ko ang kanyang mga mata na nagbago mula sa pag-alala patungo sa pagkagulat. Vince, ikaw ang tinutukoy ko. Tumahimik ang buong sala.
Si Vito ay tila napako sa kanyang kinauupuan at si Vince naman ay tila hindi makapaniwala sa aking sinabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na hindi ko mawari. Troy, hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito pala ang nararamdaman mo. Nagsimula ito bilang isang pagkakaibigan? Patuloy ko, sinusubukang ipaliwanag ang aking nararamdaman. Pero habang tumatagal, hindi ko mapigilang mahulog sa'yo. At alam kong mali ito dahil alam kong may relasyon ka na. Si Vito, na tahimik lang na nakikinig, ay bigla na lamang tumayo. Troy, paano mo nagawang itago ito? At bakit ngayon mo lang sinasabi? Vito, hindi ko intensyong saktan kayo, pero kailangan kong maging totoo sa sarili ko at sa inyo. Hindi ko kayang magpatuloy na nagkukunwari. Si Vince ay tila hindi pa rin makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at sakit. Troy, pero paano na kami ni Vito? Alam mo namang kami ang magkasama. Tumango ako, nauunawaan ang sitwasyon. Alam ko, at iyan ang dahilan kung bakit kailangan kong lumayo. Hindi ko kayang maging dahilan ng hidwaan sa inyong dalawa. Mahalaga sa akin ang pagkakaibigan natin, pero kailangan kong gawin ito. Si Vito ay lumapit sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Troy, hindi ko alam kung ano ang magiging epekto nito sa amin ni Vince. Pero salamat sa pagiging totoo. Sana lang ay hindi ito maging sanhi ng pagkasira ng lahat. Tumayo ako, handang umalis. Vince, Vito, salamat sa pakikinig. Sana ay mapatawad ninyo ako sa mga lihim na ito. Mahal ko kayo pareho at ayoko kayong mawala. Habang palabas ako ng kanilang bahay, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Ngunit alam kong ito ang tamang gawin. Sa aking paglabas, huli kong narinig ang bulong ni Vince kay Vito. Anong gagawin natin ngayon, Vito? At sa sandaling yon, alam kong ang aming mga buhay ay hindi na magiging pareho muli. Ngunit sa kabila ng lahat, umaasa akong sa huli. Makakahanap kami ng kapayapaan sa gitna ng mga pag-aalinlangan at lihim na ito.